Track muna, problema later, a hard lesson on cash flow. Hi mga ka-homebies! May mga panahon ba sa negosyo mo na may nabili ka, pero parang mali ang timing? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung paano na ang isang truck ay muntikan ng sirain ang aming cash flow. Kung negosyante ka ngayon at lalo na kung bumibili ka ng gamit sa negosyo mo, panoorin mo to hanggang dulo. Baka makatulong sa'yo na maiwasan ang parehong pagkakamali na naranasan ko. I'm Marissa Martinez, isa akong entrepreneur na ilang taon nang bumabangon, natututo, at nag-share ng mga real talk lessons para sa ating mga small business owners. Way back 5 to 6 years ago, nasa aggregates business kami. Okay naman ng takbo, steady ang operation, pero may mga binabayaran din kami mga mortgage at ibang obligasyon. May nag-offer sa amin na 10-wheeler flatbed truck. Maganda yung deal at trusted naman yung source. Ang thinking namin at that time, magagamit namin yung truck in the future. Good deal na siya actually. At baka hindi na namin maabutan uli yung ganitong chance. Ayun nga, impulse buying. Kahit di priority, kinagat namin yung offer. So walang kasamang sidings yon, flatbed siya, kaya limited pa yung gamit niya. And yung mga gulong niya, dapat ding palitan. And at that time, dahil wala nga kaming extra cash, niloan namin siya para mabili ang truck. Dito na pumasok ang problema. Dumating ang slack period or yung tumal days na sinasabi natin. Sabay-sabay pa na may mortgage kami at ito pa nadagdag yung truck na kailangang hulugan. Yung cash flow namin na para sana sa operation at sa mga emergency, nauubos na. Hanggang sa umabot na rin na kainin yung savings namin. At kung titignan mo at that time, yung truck actually ay nakatenga. Hindi siya gumagana. Dahil nga sinabi ko, kailangan niya talagang i-maintain. Bago mo siya ibiyahe, kailangan natin siyang bilhan ng gulong. To think na 10 yung gulong noon, or 'di ba? Kailangan palitan mo yung buong gulong. Kailangan naming maglabas ng pera. So andun lang muna yung truck, nakatenga hanggang sa dumating yung ilang buwan. Naging idle siya. So ano yung solusyon na ginawa namin at the time? Yung truck na binili namin at a good deal, kailangan din naming ibenta ulit. Syempre, kasi nakikita mong nakatenga siya. And naapektuhan na yung cash flow namin. And nai-stress na kami sa katitingin doon sa truck na hindi man lang gumagalaw. So nagdesisyon kami na ibenta siya. Hindi man siya nabenta, pero merong nakipag-swap sa amin into a smaller unit. At yun ay ang 6-wheeler truck na meron kami ngayon. And to compare, mas nagagamit namin yung 6-wheeler at yung maintenance niya compared doon sa 10-wheeler, mas mababa. Sa ngayon, nagagamit naman namin yung 6-wheeler truck up until now. Ito na yung mga hard lessons namin sa cash flow. Huwag ipilit kung hindi pa timing. Porket mura siya or maganda yung deal, pero hindi mo kailangan ngayon, stop muna. Huwag nyo munang galawin yung cash flow nyo. Lalo kung hindi pa siya sapat para bumili ng ganong kalaking equipment. Pangalawa, parati nating tandaan na cash flow is king. Yes, cash flow is king. Sabi nga nila, walang kwenta yung asset kung pinapatay nito yung cash flow mo. Ang dami-dami mo ngang asset dyan, pero hindi mo siya maliquidate agad kung kailangan mo ng cash. Wala. Paano mo bubuhayin yung operasyon ng negosyo mo kung kailangan mo ng cash at the moment? Hindi mo naman agad-agad mabenta or sabihin natin maliquidate ang iyong properties para magkaroon ka ng ikot sa iyong negosyo. Doon ka magkakaproblema sa iyong negosyo. May time pa na kailangan mo ng umutang at dadagdag expense na naman. Pangatlo, tandaan nyo to guys, fixed expenses can sink your ship. Dito kami nadali actually. Nung pagkuha namin ng truck, naging fixed expense siya. So, parating yung bantayan, yung mga fixed cost ninyo. Kaya maganda dito talaga yung tandaan na pag-aralan nyo yung numbers nyo. Kasi, sa amin, at that time,
Nakafocus lang kami doon sa kita na ibibigay ng asset na kukunin namin. Hindi namin binantayan yung fixed expense namin or fixed cost namin sa mga buwan na darating. Kasi meron tayong mga tumal days. Yung tumal days na yon, once na na-hit ka at that time, yung mga fixed expenses mo, ganun pa rin. Sa tumal days or yung slow season ng business na sinasabi natin, pag na-hit ka, tapos may malaki ka pang fixed cost, tapos stress na naman yan. Utang ka na naman para masolusyonan mo yan. So, dapat prepared tayo sa mga time na yon para hindi tayo mabankrupt, para at least pagdating man lang ng 2 days, kaya nating i-survive yung ating mga negosyo. Yung mga fixed expense na sinasabi ko is yun yung mga monthly hulog, yung maintenance, insurance. Lahat yan kapag naiipon, lalo na kapag matumal, nakaka-pressure. At pag may pressure, may stress, mababurnout ka, hindi siya maganda. Bilang isang negosyante, naniniwala ako na hindi ganun ka-importante kung gaano karami yung asset mo. Ang importante, gaano kalusog ang cash flow mo. Ang tunay na kalaban ko that time, impulse decision at lack of cash flow planning. Hindi yung track mismo ang kalaban ko doon, kundi yung mali naming diskarte sa pagbili nito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong real talk lessons at tulungan ng mga negosyante, join our Ka-Home Biz Group. Dito tayo nag-share ng diskarte, aral, at support system sa mga tulad natin. Tandaan, lahat tayo ay may pagkakamali sa negosyo. Ang mahalaga, natututo tayo, bumabangon tayo, at mas nagiging matalino tayo sa susunod nating mga desisyon. At kung kaya naming makasurvive at kinakayang isurvive, kaya mo rin yan, Ka-Home Biz. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and subscribe our Ka-Home Biz channel sa YouTube. More real talk, more discarded tips coming up. Hanggang sa muli, Ka-Home Biz. Salamat at God bless sa iyong negosyo.